teaching, ang ginashare mo po mga community, mga information. Pero di iba preaching na kung saan connected sa iyong ating galit at spiritual. So, medyo mahirap siya. Kasi kita, ang aking audience, hindi na turuan. Hindi siya turuan, kundi kailangan i-remind about sa character, spiritual, sumulit siya. Kasi nag-reflect kasi sa istorya. So, yan lang. So, iba siya sa teaching. So, ang topic ko po nila is teach us to pray. Okay? So, ako po, ang topic, abide in me. Okay? So, abide in me, hindi po kita maka-abide sa Ginoo kung wala ani natin sa accept through confession, repentance, at baptism. Ayun naman, tinatog natin siya, tinatay natin. Paano naman mag-ampo? Okay, mag-ampo. So, kung naman hindi siya, paano naman siya mag-ampo? Pero nang hingin balik siya, minsan yan, teach us to pray. Hindi po ito yung isa natingin mo paano naman siguro teach us to pray. Pero may nakita lang dito na po kung ano pwede natin i-share. Okay? Kahapon, gusto ko tali natin sa iba, pero sabi ko, ay, New Year man. Sige, New Year. Kaya natin. Okay? Teach us to pray. So one day, Lord, teach us to pray. O yun po ang key verse po yan na gagawin. So, babantanan, magkakapuan na. Diyos naman ang lakas ng kanan, ang kanyang mga Ginoo, pinanibitahan po na ako ng unang presensya sa mga kita na yung pala Espiritu. Hinawag na Ginoo na may papagit po ang minsaya na nagagatiwan. Sa punang po inga, dili po sila maburit, dili sila makatulong sa iyong minsaya ko. Nakapagkain na sa po awan sa patawaran kami sa aming pagkulang pagkasala sa personal na si Jesus. Amen. Okay? One day, Jesus was praying at a certain place. When he finished, one of his disciples said to them, Lord, teach us to pray. Okay? Alam niyo po na tiriman na kaupod si Jesus, may mga miracles, sa katulad kami na kaya po galing sila maaaring po. So, saan po galing sa atin na sa ating po na problema, ano ba pag-ampo? Ano ba tawag ng pag-ampo? Ano ba content sa pag-ampo? Pagdating sa technicalities sa pag-pray, so, dili ba po ako sa expert? Kanina ko palagi nalalan. Ano ang technicalities sa pag-pray? So, pero ang Ginoo po ang hatag sa guidance. So, dito po, para safe. Okay, dito po kita ma-base. Okay? Ano po ang goal? Ano po ang goal po natin yan? Meron po ang tatlo na goal. Una, what's prayer? Ano po alay natin ang prayer? Panduha, how to pray? Paano ba pag-pray? Pangatlo, the importance of prayer. Okay, so yan po ang goal po natin. I hope na masabutan po natin, ma-share po natin. Okay? The principal business. Meron bago po na kami ipadayon, meron pong story. Ayon kay Charles Spurgeon, sabi niya, all the Christian virtues are locked up in the word prayer. Sabi niya, lahat ng mga Christians, halos mga Christians, nasa ato na talaga, nasa inyo na daw po ang nasabi na prayer. Tama ba? Pagkat po muna sa atin. Ano? Then, sabi na niya, usan sa mga trabaho sa usan ng Christian, ano? Pag-ampo. Okay, sabi ni Charles, is for. Okay? Then another, meron usan na missionary. Ang pangalan po niya si William Carey. Usad po siya ng missionary sa Burma, India, and West India.
India. Pero pila as a missionary po, meron po siya iba na trabaho. At ang iyang trabaho po para kahit saan sapatos. Ang mga tao, minsan, ginapulisize siya. Ginapuli, gina-insulto siya, kahit mas kinapalabi niya ang pag-aampo, pagpapasalamat, pag-aampo dito sa Ginoo, kaysa magtrabaho. Ginatawahan siya sa mga tao. Pero alam niyo po, kung ano ang sabat niya, sabi niya, ang pagkakahit po sa sapatos, sideline po lang na. Okay? Pero ang pag-ampo po sa Ginoo, yan po ang tinuloy na negosyo. Diba? Ganun siya na istorya. So, ang pag-akahit niya sa sapatos, ano lang ganyan sideline. Pero ang pag-ampo niya, ang talaga ako tinuloy na negosyo. Diba? Medyo, good ka. Kaya ako po sa ngayon, what's prayer? Prayer is the opening of the heart to God as to a friend. In prayer, we open our heart to God in honest conversation, like dialogue. So, napaka-importante po sa pag-aapo. Kaya kaya mo po inian, way para magbukas ang atong puso. Kaistoryahan dito sa Ginoo. Dili man natin siya nakikita, pero nagatuod kita sa iya. Nagatuod kita sa iya. Through faith, na ginahin mo natin nila sa pag-ampo. Sabi ni, prayer is essential, even vital. Sabi doon, ang pag-ampo daw, ang essential, even vital. Essential and vital. Anong pagkakaiba sa dua? Ang essential po, important. Sa iba na term, important. Important siya. Pero hindi lang pagod niya. Even vital. Ibig sabihin, part na sa buhay. Kung sa lawas pa, dugo. Ang essential naman, ang kailangan natin bilang tao, sabihin natin, water. Ang water, essential din sa atin. Pero yung dugo, it is a vital. Sa ating buhay. So, ganun po ang pagkasabi dyan sa prayer. Okay? Prayer is essential, even vital. Okay? Prayer is the breath of the soul. It is the secret of spiritual power. Neglect the exercise of prayer or engage in prayer is spasmodically. Okay, may term din na spasmodically. Sabi din, dapat nahabit na natin ang tiling kita nakapray. Pagkakitan, abangan lawas na ito naging pasma. Naging pasma. So sabi na, dapat pag-tiling po natin na nakapray, may posibilidad talaga na mamarap sa yung connection. Sa ang term din is spasmodically. So kung sa lawas pa ito, pag-tiling kita na exercise, pagkakitan, na ang mga ugat. Kaya sabi na nakapasma kita. So, ang term is spasmodically. Okay? Every morning, take time to begin your work with prayer. Sabi daw, kada daw, maglaan ng oras para sa pag-ampo. Do not think this wasted. Hindi po natin isipon na, ay sayang sa oras. Late na ako, hindi na ako mampo. So, hindi na natin ganun. It is the time that we live through eternal ages. By this means, success and spiritual victory will be broken. So sabi po sa testimony. Okay? Dito po kita. Sabi ni, the disciples witnessed Jesus praying. Ang mga disipulos po, nakita nila si Jesus nag-ampo. The disciples were good spiritual people. Ang mga disipulos, mga maayong na mga tao. Meron silang dedicated hearts and wanted to serve God. Meron silang puso na mag-serve sa Ginoo. Nalakato sila sa simbahan, nagasimba sila araw ng Sabat, nagatites po sila faithfully, kaya nagkakaon po sila sa mga malinis na kayo. Okay? Everybody in Israel
Israel, especially the disciples know. Ano? Pero, nano kay nakahunga sila, nano kay nakaspan sila, teach me how to pray. Okay? Ulitin ko po, ang mga disciples po, they are good spiritual people. Pero sila dedicated hearts, wanted to serve God. Nagkakad po sila sa simbahan. Andaw Sabat, naghatag sintay, ginaiwasan ang mga pagkaon na malumi. Kaginahin mo nila sa mga Israel doon. Pero nano kay nag-ask pa sila kay Jesus, Lord, teach us how to pray. Okay. Nakita kasi nila ang prayer. Ngayon, ano? Sabi yun, kapag nagpalayan silang palayan sa demonyo, walang power. Okay? Diba? Nag-ask sila sa mga miracles, walang power. So kaya, anong kulang? Anong meron? Sabi nila, Lord, teach us how to pray. Okay? We know how to pray. Mas kita po, araw nato na pagka-pray. Even children know how to pray. Pag sa pagkaon, masabi na yun, thank the Lord, thank you. Okay, pray din yan, di ba? Thank the Lord. But when the disciples watched Jesus praying and compared their prayers with his, they realized that they didn't know how to pray. That's the reason they said, teach us to pray. Ngayon, ang asumpala na kaya nasabi ng mga disipulos na teach us to pray, kaya nakita nila ang kaibahan. Ano kay ang ginumpahan nila ang pag-pray ni Jesus at sa inyo. Walang power. Kaya sabi niya, teach us to pray. We assume that prayer is simple. Inaisip natin na ang pag-ampo napaksimple lang. And yes, God would listen to the simplest prayer. But we must continually improve our prayer life. So dapat kahit pa paano gini-improve po natin ang ating pag-ampo. The disciples noticed that they would preach, but nobody was impressed. Nag-mensahe po ang mga disipulos, pero di natatouch ang mga tao. Nag-message nila, pero di natatouch. Ano meron? They would try to help ang pagaling sinda. Nagpa-layas sila sa demonyo, pero walang power. Ano kaya ako? They asked Jesus, paano mo yan ginawa? Jesus, Lord? Sabi ni Jesus? By prayer and fasting. Okay? Ngayon, how to pray? Paano ba po? Okay, how to pray? So, dyan po sa Matthew 6, 1 to 13, ang dami po. Kasi ko pala ako, sabi ko, naku, uubusan natin ng oras yan. Matthew 6, 1 to 13. Okay, hindi na lang ikagalit sa Matthew 5, Matthew 6 to 5. Sabi dyan, kapag kayo ay nanalangin, huwag kayong magtutulad sa mapagpunway. Okay? Sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga panulagan ng mga lansangan upang makita sila ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinatanggap na nila ang kanilang pagpapala. Okay? Hindi daw maging mapagpunway. Okay? Plastic. Plastic ang galing. So, bawal plastic So, dapat isipin ito. Kung mag-pray po kita, pwede mag-grupo-grupo, pero naman sa dito kung plastic kayo na. Kung meron ka, pag may time ka na mag-pray, ginawa kayo na pagpapakita. Okay? Yan po. Ngunit kapag ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo na iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim at ang iyong amang na nakita ng mga lihim ay gagantipalaan ka. At sa panalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kapuluhan paulit-ulit na tulad ng ginagawa ng panghintin. Otro-otro, alam niyo na yan, sapagkat inaakala nila sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. Okay, meron namang nagka-pray ka na tugay-tugay.
Pero nakadepende na sa Ginoo kung sincere ba. So kumari, sa kwarto, kung meron kang inayon na kung tuloy-tuloy man na siya, ang Ginoo na po ang bahala sa kung Ginoo bang bagay. Ano? Pero kapag nasa paglit mo po na, kumari, precise. Kumari, kung tugay-tugay po namin na, kumari, precise. Ano tayo? Ipakita natin, mayroon pa, naka-order. Ano? Yan po. Then, huwag kayong pumula sa kanila sa pagkakalam na inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa kanya. Kaya, hindi ka ulit-ulit. Okay? Dili kita sa Matthew 6:9. Sabi niyo, manalangin na kayo ng ganito. Okay? Dili po sa Matthew 6:9, yung Our Father in Heaven. So, di na po ako nag-focus kung ano kayo sina ang guidelines na naging hatag sa Ginoo. Okay? Di na po ako nagkuha. Sabi na, kung isipin, yung Matthew 6:9 pababa, pattern po yan. Ano? Blueprint, kung saan pag-blueprint po yan, it is a pattern for us to pray. So technically, it is a really a disciples prayer. Let's look at this blueprint for prayer, learn how God wants us to come to Him. So, mapukus po nila dito sa content. Ano ba ang content siya ng Our Father Earth and Heaven. Okay? Hallelujah. Ano kaya ang ginakasunod niya? The Lord's Prayer is divided. Ito pala yun. The Lord's Prayer is divided up very much like the Ten Commandments. Ang prayer po na Our Father in Heaven, compose po siya sa love. Love God, God love your neighbors. Yun pala yun. Doon pala ang basis. Dili ka lang Ginoo na may basis pala ang Ginoo. Love God, love your neighbor. Nakakantay siya. Okay? Read God, our Father in Heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Yan. Nakikita ko na po. Sa doon po natin. Sabi dyan sa pag-pray, una-una, anong nakalagay dyan? Addressing our God as a family. Sabi doon, our Father. Lalo kayo importante na kailangan una-una tawagon ang Ama. Kung pansin mo sa Ten Commandments, love God. Diba? Una-una love God. Diba na? Ina-una talaga. Sabi din, we are seen as a children of God. So, dahil tinatawag natin ang Father, our Father, itagaan kita sa nasin karapatan na maging anak. Okay? Our Father. Okay? Behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Itagaan po siya, itagaan po kita na maging ginasabi na sons of God. Kaya grabe ang privilege sa atin, no? Our Father, kagdili po ginasabi natin na dili ko po nakaputang na akong amahan. Kung isabi na our Father sa amin. Okay? Wala itang I. Wala itang simple na I. Ako. Kundi our Father. Okay? Our Father is loved with love. Okay? Yan po. Kung mapapasin mo ang Father, kapag ginatawag mo siya sa Father, siyempre gina-claim mo na as children of God. Okay? Children of God. Then, our Father, which art in heaven. Ano kayo kailangan po, which art in heaven? Sabi niya, our Father of prayer also tell us how near and how far are our Lord. Pagtawag natin na which art in heaven sa Diyos lang, kahit na makasalanan kita mayroong naghatag yapon siya singgay kung paano pag-pray ka, kita o pinatawagon ang siya. Pansin nyo, nung nagkaroon ng pagkakasala, nagkaroon ng separation, ang earth, ang mundo, at saka ang heaven. Pero ngayon parang mayroong prayer, tagaan niya po kita si otoridad, natawagon siya, na anak sa kalangitan, kaya ginapakita po niya na is very intimate
false idea, but in heaven, give us a sense of distance from us. We are separated from God, and we are acknowledging that by saying there is a problem. We're here, you're there, what was the separation? So, pansin po natin. So, di po ibig sabihin na gitawag natin siya, lalayo ang atong Ginoo, kasi dahil nga sa kasalanan, kaya na-separate kita. So, di po ibig sabihin na parang may distansya. Ano? Ang gusto ko isabot sila, na gitagaan hirap kita utuloy na magkaibusin connection, kaya may pag-apriyan. So, yan po yan. We need to make a distinction between our, then, kung po na rason na kay our Father which art in heaven, meron din po kasi tayo earthly fathers. Ang atong amahan na hindi sa duta, hindi po sila perfect. Sinners din po sila para the nature of being human. Kaya our Father which art in heaven, so ang Father natin na ito nasa langit, perfect po siya. Ano? Kagbalan. Sabi naman, hallowed be thy name. So ano kailangan pabanggit ng hallowed be thy name. Pabanalin ang iyong pangalan. So we have approached God because He's our Father in heaven. And our first petition to our God is hallowed be thy name. Sa tiro lang po, once we accept Jesus Christ as personal Savior, gindaradara na po natin ang iyang pangalan. Nga lang, atin na kapit sa atin ng Christian, Christ. Nga lang, sometimes, dili natin na po kawalan. Kasi sila po na nangyari, nasakitan natin ang ating Ginoo. Pag ang parehas lang po sila, nagpakasal ka mo, yung apelyido sa lalaki gingamit sa babae, pero ang babae, nagluko. So, ibig sabihin, ang pangalan na gingamit sa iyo, masira yung apelyido sa lalaki. Ganyan din po. Gin-accept natin si Jesus Christ. Kapag accept natin, gindaradara natin ang iyang pangalan, so dapat pakabanalin natin ang iyang pangalan sa pamagitan natin. Ano? Di ba nandun sa Ten Commandments, huwag gamitan ang pangalan sa walang kapularan, sa pardon niya. Yung minsan sa atong pag-aligin po. Ano? Maski din tamag na ito, once na hanggang kita ng Jesus, pero hindi natin isipon na may Christian na nakabit sa ating buhay. Ano? May Christian na pero hindi na minsan kailangan isipon, uy, tama ang inihin ko. May lapsus na ba ako? Yan, yun po yun. Baka kamali ako doon. May mga ganun na then, your kingdom come. So, alam po natin na we are in the middle of a battle between two kingdoms. An enemy kidnapped the world with Adam and Eve surrendered the dominion that God had given them over the earth. Ever since, the priority of God's children has been to seek your first the kingdom of God. So, sabi sa Matthew 63, dapat ang atong priority ang kingdom sa Ginoo. Diba? Ang Ginoo, ang kingdom ni Jesus, ang dapat ang atong i-priority. Your will be done on earth as it is in heaven. Sabi dili, contrary to popular belief, God's will in this world is not always being done. Dili po sa tanang panahon na ang mga nangyayari dito sa kalibutan, siya ang may author. Okay, tulad na kasakitan, COVID-19, dili po siya sinauthor. Conversely, not everything that appears to be good is from God's storehouse. Minsan, nabilin po sa tanang panahon na ang Ginoo naghahatag lang po sa kaayuhan, maski ang kaaway, naghahatag po sa blessings. Pwede ka pa kayaman, so kaya may pray na your will be done on earth as in heaven. Ang iyong kalooban ang masunod. Kaya may pray na done. Ano? Give us this day our daily bread. Okay, pansinin nyo. Give us this day our daily bread. Wala yung pray dito. Wala anong ginawa na tagaan mo ako, yan na si Macao. Kundi sabi dito, tagaan mo kami sa Macao. Ibig sabihin,
Ginatutuan ka sa Ginoo na dili dapat kita nag-aampo lang para sa atong family. Brad, dapat ipag-pray din po natin ang our bread. Okay? Dili lang sa atong, ginatutuan po kita sa atong Ginoo na dili maging selfish. Okay, dapat kung ano na ano na to, ma-share natin sa ma-share natin. Ano pa? Kung may natanggapan kita, ali pa minsan, pag gusto ko na nabulig, minsan ginapakita kita natin. Di ba? Minsan, nakapost ko sa online, parang, ako ano naman kung tama ko, hindi. Minsan, ginapakita ko sa online, may ginatawag na may terms nga na ginapakita sa online, na sa group, ano pa man. I don't know. Pero kamo na lang sila. Bahala. Kung kamo na lang sila. Okay? So, ang importante, ginatutuan po kita sa Ginoo na dili maging selfish. Give us this day our daily bread. Okay? Is full of that is entitled daily bread. As we most lessons in the Bible, our daily bread has a very important spiritual application. So, meron din po isang spiritual application. Sabi sa Matthew 4:4, Jesus teaches, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God, using the word bread to describe all the temperaments of humanity. Okay? Next, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Ano na po? Ang usad sa pinakamahirap ang magpatawad. Okay. Minsan galing sa atong buhay, minsan ginisip na natin, sana hindi ka na lang tumanda. Minsan dili na lang ako nagurang. Minsan dili ko na lang naarawan kung lang ang tama at sa kamali. Minsan, sana ako gihapon ako sa bata, nagkakanan sa text, nagkakanan sa Julin, nagkakanan sa siguhan, nagkakanan sa servisa. Kasi, wala ito Ito lang, wala kang ginasip. Pero saan, nagka-mature ka lang, yung tinatawag na forgiveness ay isa po sa pinakamalsod. Ang magpatawad. Dili po ako mag-iriyan na ako kita. Ako nakamuda po ako. Nakamuda po ako sa sobra sa pangulit. Dili po ako magkasalit na kabanal-banal. Nakamuda po ako. Tinod lang, lahat ng muna yan na nasabi ko. Di dahil na tapos dili ko napungan ang ulit. Araw ko ang matuod. Dili po ako masaling na upusin din. Nature ko na pero ang kaganan may pagsisisi. Pero sa matulan, nakamuda po sa panahon. Kaya nga minsan, nagalabas ang ugali sa tao kapag nakakaakit sa mga pagsubok sa buhay. Dili mo ipapakita ang ugali sa tao kapag hindi siya nakaranas sa family, sa mga mali sa buhay. Dagdag niya ng mga pagsubok, trials. Di na nato makikilala kung saan ang tao kung tinuod ba siya. Kasi sa umabot sa ako ng pagsubok, nakamuda. Siguro na basta muda ang pinang natuod. Sabi ni, but if you forgive, nga lang, usad po sa requirement sa pag-ampo na dapat magpatawad. Kailangan, pag mga pregnant, dapat may pagpatawad ka sa iyong kapwa. So, paano yan? Kailangan magpatawaran. Kailangan, notice kayo. Diba? Parang notice ako Kailangan magpatawaran, pero hindi kayo pinirit-pirit. Pero na siya on the process. On the process. May mga pagpapatawad na kung saan nagkaaluhan ako dati. Okay na. Pero may something na parang mapabalik pa ba ang dati? Ganun ang tanong. Mapabalik pa ba ang dati? Ang tanan? Diba? So, based nga sa ating nabasa, yes, mapabalik na ang dati. Nang mas higit pa kapag higit pa ang magiging resulta kapag natutunan mo magpatawad. Ganun po.
Okay? Pansinin niyo sa prayer, mayroong vertical, vertical, saka may horizontal. Nakaampo kita, vertical, pagkata sa Ginoo, horizontal, pagkata sa atong kapwa. No? Vertical, saka horizontal. Okay, and lead us not into temptation. Okay, so ito na. Ano na natin ang temptation? Ang strategy po sa kaaway, maging provide ka na siya. Nagapura na sa paggamay-gamay. Ano? Halimbawa, hindi ba na, paggamay-gamay, makuha na nila, 50 pesos. Pag-gamay, naanak niya na. Di ba? Pag-ganaan na, di ba? Ano nila na? Eh, sa iyong pamana na pamahagi, nagatulak po yun sa paggamay-gamay. Okay? Gano'n po yun. But deliver us from evil. Okay? Sabi dyan, kung babasa ko natin, hindi ko nila, hindi daw na. Ipalay, pag-pray natin, iupo natin, kung tali, mapalay kita sa mga karautan. Ano? Kung ano ang maabot ang karautan, ang Ginoo handa mag-atubang. Kaya importante ang pag-pray. Importante ang pag-pray, ang content from prayer, na ipalay kita sa karautan. Kasi ano kita sa mundo na damang karautan. So, importante na pray at kaupo sa pag-ampo. Sana unta ipalayo kita sa karautan. Kaupo sa ating mga pamilya. Then sabi niya, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. So sabi niya, so, in-claim po ni Jesus na ang lahat ng power, ang lahat ng power ay adya sa akin. Kung sino man ang atong ginapaabot, si Jesus. Okay? So, dinaanas niya po ng Jesus. Ano? Kaya nga sa pray natin, after natin sila na may mga acts pa, adoration, mga ganun pa, confession. Sa last, in Jesus' name. Amen. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. In-claim po ni Jesus na ginhatag sa nakon Ama ang power, ang kaharian. Sino man maabot? Si Jesus ang kanyang kaharian. Kaya nga sa katapusan, sa di natin ayaw ng atong mga ginamit, in Jesus' name. Diba? In Jesus' name. Sabi dyan sa John 14:13, John 14:13-14, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Yan po yan. Then, ang pinakalas sa prayer, teacher, iron po talaga siya, nag-ahong ako daw. Naatapuhan, sorry. Anong pinakalas sa prayer? Amen. Amen. Diba? Amen ang pinakalas. Diba? Amen. Okay? Amen can be used as a concluding word or as a response to a prayer. It can be used as an expression of acceptance. Kung na, acceptance, amen ka, Lord, amo po ang akong binas. Amo po akong i-pray. Amen po ba? Okay? Part of a praise formula on an announcement or agreement, a pleasing or a conclusion. That is amen. Okay? Jesus said in this manner, it is not so much His prayer, but our prayer. It's the prayer of those who want to follow Him. That also why this prayer must be something that flows from a truly converted heart. It ought to be a definition of your spirit. And amen. Pag sinasabi namin ng amen, Lord, ikaw na ang bahala. Yun ang prayer na kung saan convertado siya. Ikaw na ba? Amen. It's a conclusion. Then, may gusto lang po ako isira. May oras pa ba na? May oras pa. Sabi dito, may usan po na author na sabi niya sa prayer, ano niya ang prayer? Di ko masasabi ang hour kung namuhay lang ako ng pansarili. Sabi, di ba? Sabi niya, I cannot say, Father, di ko masasabi ng Ama. Kung di ko ginagling na anak mo. Yung sabi po sa author. Sabi niya, di ko masasabi na ada sa langit. Ada sa langit kung wala akong nag-store sa yaman sa langit. Okay?
Dili ko sasabihon ang pakabanalin ang iyong pangalan kung dili ako nag-strive para maging banal. Sabi niya. Kaya, dili ko sasabihin na yung hindaw lang na maabot na ang iyong kaharian. Kung dili ako dili ako nag-expect sa pag-asa. Sabi niya. Dili ko sasabihin na ang lahat ay sana ay ang iyong kalooban ang masunod. Dili ko na sasabihin kung wala akong pagsunod. Okay? Dili ko sasabihin, I'm gonna say in earth as it is in heaven if I will not serve Him, serve Him. Okay, dili niya sasabihin na ada sa langit o ada ka sa luta kung dili man lang ako mag-serve niya sa inyo. I'm gonna say it as this day our daily bread. If I am, kung madamot ako. Ano, dili ako makasabi na tagaan mo ako, Lord, tagaan ko sa pagkaon. Dili ako sila makasabi kung saan ako nagawa na pagkatao. I'm gonna say for us. Dili ako makasabi na patawanan ko ako Ginoo kundi kung kaya magpatawad sa akong kapwa. I'm gonna say, lead us not into temptation if I deliberately place myself in His path. I'm gonna say, deliver us from evil if I do not look for holiness. Dili ko sasabihin Ginoo na ipalayo ako sa karoon kundi ko ginahamay kung maging banal ko ako. I'm gonna say, thine is the kingdom if I do not give Jesus the throne of my heart. Dili ko sasabihin na anak ka sa iyong kaharian kung dili ko ginadeklara na si Jesus ay ari sa akong puso. I cannot attribute to Him the power if I hear what men may do. I cannot ascribe to Him the glory if I'm seeking my own honor. I cannot say forever if I'm living only for a temporary earthly. Yun lamang po at salamat.